Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Gusto ko lang sabihin sa mga tao, na kung mayaman ka, hindi mo dapat maliitin ang iba. Lahat tayo ay ipinanganak na tao, kaya dapat nating igalang ang isa't isa. At huwag ibuli ang mahihirap. Ika-7 kabanata. Ang mahirap na kalagayan ni Rose. Napahanga sina Ben at Carl. Sabay-sabay silang nag-cheer sa livestream channel. Little Tim. Ganito dapat ang isang mayamang tao. Sabi naman ni Silvermon. Ikaw ang gusto ko kesa sa mga mayayamang arogante. Iba ang nangyayari ngayon. Biglang natahimik si Ghost Rider sa puntong ito. Sabi ng notification system. Umalis na si Ghost Rider. Umalis na sa group chat si Ghost Rider. At nagtawanan ang mga nanonood sa livestream. Biglang may makikita na isa pang babae na naglalakad papunta kay Minnie, at ipinatong ang mga kamay nito sa kanyang balikat. May nagtanong, Minnie, sino pa ang kasama mo sa iyong studio? Mahaba ang buhok ng dalaga, medyo matulis ang baba, at light lang makeup nito. Napakaganda niya. Siya ay mukhang napaka-relax sa livestream. Habang siya ay nasa camera. Ang mga nanonood sa livestream vlog ay nakaramdam ng pagbilis ng tibok ng kanilang mga puso. Ipinakilala ni Minnie ito sa kanila. Guys, this is my roommate Kathy. Napakaganda niya. Kung patuloy kayong manonood sa aking livestream ay ibibigay ko sa inyo ang kanyang social media handle. Hinawakan ni Minnie ang kamay ni Kathy habang matamis na nagsalita sa livestream. Kakapanood lang ni Kathy ng livestream vlog ni Minnie. Nang makita niya, na ang kanyang kaibigan na binigyan ng 11 super class worship sa loob lamang ng ilang segundo. Naging excited siya. Ang 11 super class warships ay nagkakahalaga ng $1,100. Siyempre gusto din niyang makahanap ng mayaman, mula sa mga kaibigan ni Minnie. At ang admirer na ito. Gusto siyang makilala ni Kathy. Minnie, hindi mo pa ako sinasagot. Sino ang lalaking ito? Tanong ni Kathy sa kaibigan habang hinihila ang upuan sa harap ng camera. Lantara na nakatingin sa screen, gusto ang mayaman, na nanonood ng livestream vlog. Para matingnan siya ng mabuti. Hindi ko alam. Sa tingin ko si Brad Summer. Tumingin muli sa camera si Kathy. Brad, nandyan ka pa ba? Sumagot si Alex. Oo, nandito ako. Tuwang-tuwa si Kathy. Siya ay labis na nasasabik at ginawa ang lahat upang maakit niya. Brad, ang cool mo ngayon. Nagbigay ka ng 11 super class warships nang walang pag-aalinlangan, sabi niya. Ang cool mo. Naghahanda akong gumawa ng sarili kong livestream. Papanoorin mo ba ako? Nang makita ni Ben si Alex, nakahiga sa kama. Hawak ang phone niya. Sigurado siyang nanonood din siya ng livestream ni Minnie. Sinubukan niyang tulungan siya. Alex, tigilan mo na ang panonood niyan. Alam mo namang laging excited si Kathy kapag nakakakita siya ng mayaman. Napakawalang hiya niya. Hindi siya pinansin ni Alex at pinagpatuloy ang panonood sa phone niya. Kathy, pag-alit na tinawag ni Minnie si Kathy. Bakit hindi mo sinabi sa akin na naghahanda ka ng magsimula ng sarili mong livestream? Kahit gawin mo. Sa tingin mo ba ay kaya mong agawin si Brad palayo sa akin? Hindi pinansin ni Kathy ang mga salita ni Minnie at walang hiyang sinabi sa camera. Brad, single pa ako, at hindi pa ako nakakahanap ng babagay na boyfriend para sa akin sa ilang kadahilanan. Nararamdaman kita at nararamdaman ko ang koneksyon. Gusto kong magkakilala tayo mabuti. Nakakaantig ang ekspresyon ni Kathy habang nagsasalita. Tanong ni Brad, single ka pa ba? Bahagyang napaatras si Kathy, napakaganda niya na naiintindihan niya na mahirap paniwalaan na siya ay single. Gayunpaman, gusto niyang magbigay ng tamang impresyon upang makatulong, na makakuha ng isang mayamang asawa. Kaya iginiit niya ang kanyang sarili. Alam din niya na ang mga lalaki ay partikular na naaakit sa mga babaeng wala pang kapareha. Oo, hindi pa nga ako nagkaka-boyfriend nauutol na sabi ni Kathy. Kathy, di ba nakipaghiwalay ka kay Alex? At nakikipag-date ka na kay Billy? Tanong ni Minnie kay Kathy sa livestream. Sanay na si Minnie sa pagmamanipula ni Kathy ng character. Karaniwan. Hindi naman ito nakakaabala sa kanya. Ngunit binigyan siya ng lalaking ito ng regalong nagkakahalaga ng $1,100. Hindi niya gustong iwan siya ng dahil lang kay Kathy.
Hindi inaasahan ni Kathy na ibubuking siya ni Minnie. Mukha siyang nahihiya at ngumiti para magpaliwanag. Magkaibigan lang kami ni Billy. Si Alex naman, naaawa ako sa kanya. Dahil mahirap siya, at tinutulungan ko siyang mag-aral. Samantalang ang pagkakaroon namin ng relasyon ay galing lang sa aming mga kaklase. Nakaisip agad si Kathy ng dahilan para mapatunayang inosente siya sa posibleng manliligaw. Brad, kung gusto mong makilala si Kathy, add mo ako, singit ni Minnie. Sa kalagitnaan ng pagsasalita ni Minnie ay biglang may notification na lumabas. Ang manunood na ito ay umalis na sa livestream room. Nadismaya sina Minnie at Kathy. Inop na ni Alex ang phone niya. At humiga sa kama. Napatitig siya sa dingding, pero malayo ang tingin nito. Iniisip niya ang mga sinabi ni Kathy. Naging kami ni Kathy sa loob ng 1 taon, ngunit inihalin tulad niya lang ang aming relasyon, sa pagtulong sa isang mahirap na kaklase. Ang mga salita niya ay parang espada na tumatagos sa puso ko. Napangiti ng mapait si Alex sa sarili. Si Kathy ay mahilig sa pera. Ano kaya ang mararamdaman niya kung malaman niya kung gaano ako kayaman? Kinaumagahan ay bumalik si Alex at ang kanyang mga kadorm sa kanilang silid pagkatapos ng klase. Kakatapos lang nilang kumain ng take-out nila. At naghahanda para makapagpahinga sandali. Nang pumasok si Joe ay mukhang nanlumo ito habang papasok sa kwarto at sinabing may nangyari. Anong nangyari? Ano na naman ang ginawa sa iyo ng sports department? Tanong ni Ben habang kumukuha ng tubig sa baso niya. May nangyari kay Rose. Umupo si Joe at tumingin sa tatlo pa. Nag-aalala siya. Ano ang nangyayari? Tanong ni Alex. Alam ni Alex mula sa mukha ni Joe na ito ay isang bagay na masama. Natatandaan niyo ba yung sinampal ni Rose na isang lalaki nang umalis siya kahapon? Alam niyo ba kung sino ang lalaking iyon? Sinagot ni Joe ang tanong niya. Ito ay si Lucille Brennan, ang deputy manager ng Heavenly Lion Group. Ano? Ang Heavenly Lion Group? Bulalas ni Ben. Nabigla siya. Tumayo siya at malakas na sinabi. Ang pangkat ng Heavenly Lion ay may ranggo sa nangungunang 10 sa New York City. Tama. May mga retail office ng Heavenly Lion sa kalye na pag-aari nila. At ito ay isa lamang sa mga negosyo na kabilang sa kanilang grupo. Bakit kasi niya ito sinampal? Sa pagkakataong ito, siguradong mamumoroblema siya ngayon. Napatingin si Alex kay Ben, na walang tigil sa pagsasalita. Tapos tumingin si Alex kay Joe at nagtanong. Hindi ba nanggaling si Rose sa isang makapangyarihang pamilya? Wala na ba silang magagawa? Alam ni Alex na mayaman ang pamilya ni Rose dahil mayroon itong account sa Metro Skybank. Kaya alam niya na ito ay hindi rin basta-basta. Ang pamilya nila Rose ay nagmamay-ari ng kumpanyang tinatawag na Shenlong Cargo na kumpanya. Ngunit hindi ito sapat kung ikukumpara sa korporasyon ng Heavenly Lion. Nakasimangot na sabi ni Joe. Sinabi sa akin ni Susan na ang kumpanya nila Rose ay may masamang balita ngayon. Nag-aalala si Rose sa kanyang daddy tungkol sa ilang partnership na nagbabantang kanselahin. Ang Heavenly Lion Group ang may kagagawan nito. May nabasa akong impormasyon sa kanila sa internet. Ang boss ng grupo ay si Donald Brennan na ama ni Lucille. At ang kanyang masamang balita. Napaka-ruthless niya sa business dealing. Tumingin si Carl kay Ben tapos tumingin kay Alex. Seryoso ang mukha niya. Sakto namang nagring ang phone ni Joe na tumatawag ang girlfriend niyang si Susan. Kinakabahang sinagot ni Joe. Ang kanyang cellphone. Okay, pupunta kami ngayon. Bye Joe, at ibinaba na ang telepono. Nakatanggap si Rose ng tawag mula sa kanyang ama. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang ayusin ito. Ang tanging paraan lang daw upang malutas ito ay ang magpalipid ng isang gabi kay Lucille. Kung hindi, sisirain ni Donald Brennan ang buong pamilya ni Rose. Kahapon, naabutan ko si Lucille, nakakaiba ang tingin kay Rose. I think it will kill her to spend a night with him. Walang hiya ang mag-ama na ito. Galit na nagmura si Ben. Naunawaan din ni Joe at ng iba pa kung ano ang ibig sabihin para kay Rose na magpalipid ng isang gabi kasama si Lucille. Huwag ka na magsalita pa. Pumunta tayo sa dorm nila Susan ngayon at tulungan si Rose na makaisip ng ilang ideya. Mabilis na tumayo si Joe. Lahat sila ay nagmamadaling lumabas at nilock ang pinto. Pagkatapos suriin ang dorm worker sa front desk silang apat.
Mabilis na inakay ni Joe si Alex at ang iba pa sa third floor at itinulak ang pinto ng dorm nila Rose. Bagamat maayos ang pananamit ni Rose at ng iba, ang kumot na tumatakip sa kama ni Susan ay maayos. Ngunit ang iba ay mukhang magulo. Si Susan, Stacy at Betty ay nakaupo sa tabi ni Rose. Mukha silang balisa. Humihikbi si Rose at niyakap ang kanyang mga binti habang nakaupo sa kama. "Kumusta siya?" tanong ni Joe kay Susan. Tumayo si Susan at kinaladkad si Joe at ang iba pa. Lumingon siya at tumingin kay Rose na may pag-aalala. Pagkatapos ay ibinaba ang kanyang mga mata na bumulong. Alam ng daddy ni Rose na siya ang dahilan ng kaguluhang ito at sinigawan siya nito sa telepono. Halos 3 oras na siyang umiiyak. At sinabi sa kanya ng kanyang ama na kung hindi niya may ayos ang mga bagay ay magpalipad siya ng isang gabi kasama si Lucille. Anong klaseng ama siya, sabi ni Ben. 7 o 8 sa mga business partner ay nagbabantang kanselahin. Palihim akong tinawagan ng papa niya at pinakiusapan niya akong alagaan si Rose. Naghahanap siya ng mga paraan upang malutas ang sitwasyong ito. Tinawag ni Susan si Joe at ang iba para pumanig kay Rose. "Rose, huwag kang umiyak kung sobra na ang gagawin ni Donald Brennan. Tatawag kami ng pulis para arestuhin sila." Nakakunot ang noo ni Joe habang sinusubukang pagaanin ang loob ni Rose. Pilit na kinuha ni Ben ang kanyang cellphone. At sinabing tawagan natin ang 911. "Wag," sabi ni Rose habang umiiyak. Saka lang siya tumingala, nakasubsob ang mukha niya sa tuhod niya. Namumula ang kanyang mga mata, napuno ng tubig sa pag-iyak, at nawala ang lahat ng bakas ng kayabangan na kitang-kita noong nakaraang araw. Pagkatapos ng lahat, si Ben at ang iba pa ay sinusubukang pa rin na tulungan siya. Pinunasan niya ang ilong niya ng tisyo na iniabot ni Cindy sa kanya. Maluha-luha niyang sabi. Walang kwenta ang tumawag ng pulis. Lalong lalala lang ang sitwasyon. Narinig na niya ang ilang paraan ng kanyang ama at ang iba pang mga amo ay madalas humarap sa ganoong bagay. Baka magalit ang pulis kay Donald Brennan. Kung siya ay lubos na nagalit sa kanyang lakas at kapangyarihan, ang sitwasyon ay maaaring lumala ng 100 beses kaysa sa ngayon. Kailangan nating maghanap ng ibang tutulong, sabi ni Ben. Kung makakahanap tayo ng mas makapangyarihang pamilya, baka kaya nilang ayusin. Tatawagan ko ang tatay ko at tatanungin ko siya. Tumayo siya. Kinuha niya ang phone niya at pumunta sa labas para tumawag. Sige, ako rin, sabi ni Susan, Betty at Stacy. Gayunpaman, alam na nilang lahat, mula sa kanilang mga puso, na walang kaugnayan ang kanilang pamilya. Walang paraan para mapigilan nila si Donald Brennan, ang boss ng Heavenly Lion Group. Nagsalita si Alex sa unang pagkakataon. Huwag kang mag-alala, maaayos din ang lahat sa lalong madaling panahon. Hanggang dito na lang po muna. Sana ay subaybayan po ninyo ang ating istorya. Maraming salamat sa pakikinig. Hinihiling ko po ang inyong suporta sa ating munting channel.